Hello guys, hello, this is for Aquarius. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat ng Aquarius. This is a general reading for the first 2 weeks of July 2026. Aquarius. Nako, ganun na naman. Aquarius, so July 1 until July 15 siya. Sinasabi ng bara sa'yo na pwedeng matigil yung planong kasal. Maybe you're planning to get married, or mga wedding anniversaries, or any collaboration. Posibleng hindi muna siya matutuloy. Pwedeng yung kasal is this month of July. And nakikita ko na hindi muna siya matutuloy. Walang kasalang magaganap. Tigil muna. And nakikita ko sa'yo dito na kailangan mo muna, kasi ano to foundation So, kailangan mo munang mag-ipon ng pera. Yun yung sinasabi ng bara sa'yo. Walang kasal na matutuloy kasi pwedeng wala pang masyadong ipon. And, pera yung kailangan mong i-prioritize ngayon. Okay. Aquarius. Trusts. Okay. So, sabi ng bara sa'yo, kung may mga plano ka na hindi matuloy sa 2 linggong ito, just trust. Trust the universe. Trust the divine timing. Siguro hindi pa to yung tamang panahon. Okay. Yun. Tanggapin mo daw, acceptance to, na harmony. So, sabi ng bara sa'yo, tanggapin, accept it. Baka hindi pa to yung tamang panahon para dyan sa pinaplano mong kasal, or collaboration, or any commitment na yan. Okay. Yun naman pala. So, isa sa mga rason kung bakit hindi matuloy yung mga plano mo sa 2 linggong ito, it's because posibleng may mga away gulo, pwedeng may mga hiwalayan na mangyayari, like yung ikakasal, pwedeng maghiwalay, mag-break sila, or posibleng yung mga in-laws, yung mga parents, ay posibleng mag-away-away sila because of pera, because of money. Kulang pa yung ipon, wala pang masyadong ipon, parang ganon. Okay, so dito sa barahang to, this is a blessing in disguise, guys. So, sabi ng baraha sa inyo dito, kung anong nangyayari sa ngayon, yung mga madidelay, or kung ano pa man yan, na direksyon na tinuturo sa'yo ngayon, Aquarius, sabi ng baraha sa'yo dito na, yan ay kumbaga destiny yan. Blessing in disguise siya. Hindi siya temptation, or hindi siya anong tawag dito, hindi siya sagabal sa plano mo, kundi siya ay talagang nakadestiny na hindi matuloy. Okay? Bakit ganun? Tingnan natin. Sabi ng bara sa'yo dito na posibleng mapapagod ka. Mapapagod ka. Nakikita ko sa'yo dito na mapapagod ka. Okay? So, sabi ng bara sa'yo, huwag kang magmamadali. Huwag kang magmamadali na magpakasal, magpatalik. Kailangan mo daw na muna na i-focus yung sarili mo sa pagtatrabaho, pag-iipon,
pagkakaroon ng financial stability and balance. Sabi sa iyo 'di ba? Wag ka nang masaktan kung hindi natuloy kung ano man na plano mo na 'yan. Kasi sabi ng Hangman and Two of Swords, ito ay kumbaga blessing siya in disguise sa'yo. This is not a rejection, this is a redirection. Kailangan mo lang maghintay, wag magpadalos-dalos. Yun ang pinaka-importante mong kailangan na gawin sa ngayon, is wag kang magpadalos-dalos. Maghintay ka sa tamang panahon. Sabi ng bara sa'yo dito, kung makakapaghintay ka raw, okay, kung makakapaghintay ka, lalo kung makakapag-save ka ng pera sa mga susunod na buwan na taon, yung dream wedding mo or yung dream party mo or kung ano man yan na dream celebration mo ay mas maganda, mas malaki pa kaysa sa ini-expect mo. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na wag magmamadali. Kumbaga, just go with the flow tayo sa 2 linggong ito. May mga delays pero sabi ng bara sa'yo, mag-focus ka muna sa finances mo. Kumbaga, ituon mo yung sarili mo, Aquarius, sa trabaho. Marami kang obligations, pwedeng breadwinner ka. Kailangan pa ng parents mo yung tulong mo. So, wag kang masyadong mabilis na magdesisyon para magpakasal. Okay, so this Hierophant, sabi ng bara sa'yo dito, make sure daw na handa ka. Kumbaga, financially ready, emotionally ready, and then, sinasabi ng bara sa'yo dito na wag magpadalos-dalos kasi napakaraming blessings ang darating sa'yo. Like for example, wag ka din magmamadaling magbuntis, wag ka din magmamadaling makipag-live-in kasi kung makikita mo dito, maraming pera ang darating sa buhay mo kung mananatili kang single. Or kahit in a relationship ka, pero yung wala kang mga sidekicks, wala kang mga babies, ganyan. Yung parang talagang single ka, na kumikita ka para sa sarili mo, para sa improvement ng sarili mo, and naibibigay mo yung tawag dito, yung obligations mo sa parents mo, as a breadwinner, as a daughter, as a son, parang ganon. So, sabi ng bara sa'yo dito, yung obligations mo na yan, matatapos at matatapos din yan. Okay? Baka yung iba tataas yung kilay, sasabihin, obligasyon ko ba yung parents ko? Gusto ko nang mag-asawa eh. Yun nga yung sabi ng baraha dito. Kung hindi ka pa tapos sa obligation mo sa parents mo, tapos mag-aasawa ka pa, mag-aasawa ka na, mas lalo kang mahihirapan. Kasi yung parents mo, kailangan mong mag-provide. At the same time, yung magiging anak mo, diba? So yun guys, thank you for watching. Bye!